So, good morning po everyone! Welcome back to our channel mga master. Medyo paus pa ako. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa ating channel at episode 72 na po tayo. Malapit na po tayo mag season 2 dito sa ating sa ating Lalamove serye. So, ayan. Ngayon po, kakalabas ko lang mga master. Nagpagasolina lang ako. Hindi nakalimutan ko magbukas ng camera. Ayan, nag-full tank po na tayo. Ready na tayo sa ating biyahe. So, meron agad tayong pick up. Actually, mga 20 minutes na ako nakatambay dun sa gas station, no? Ang dami kong pinagpipilian ng mga booking. Kasi talaga namimili talaga ako ngayon ng booking. Hindi ako basta-basta kumukuha ng booking. Ayan. So, ngayon po, meron tayo nakuhang booking. Ito, ano lang, yan lang to sa may sukat ang delivery. Kanina pa to cellphone. Pero wala naman abono, no? Ayan, maliit lang yung fare niya, 113 lang, kaso lang walang kumukuha. So, nagdagdag siya ng 40 pesos. Kinuha ko na. Sayang din yung 40 pesos dagdag. Hindi na masama yun. Kasi malapit lang naman, 14 kilometers away lang. Ayan, syempre, bago tayo mag-start, always maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa walang sawang pagsuporta nyo rito sa channel natin, no? Maraming salamat sa mga solid na sumusubaybay dito sa channel natin. At maraming salamat din sa lahat ng bumibisita rito. Ayan, thank you po. At syempre, maraming salamat sa lahat ng ating mga solid subscribers dyan since day 1. So, road to na po tayo, 82,000 subscribers. Shout out po sa lahat ng yan, no? Napakarami na natin. Hindi ko ina-expect na aabot tayo sa ganito. So, ayan, samahan nyo po ako ngayon sa ating biyahe. Doon sa mga mahihilig mag-ride. Ayan, city drive tayo syempre. Baka half day lang ako ngayon kasi parating na yung pyesa ng motor natin na isa para mabuo ko na yung motor. So, titingnan natin kung magiging maganda ang biyahe natin. At wala po akong top up ngayon. So, maghahanap tayo ng credit wallet mamaya-maya right after na makuha natin tong isang parcel na to. Or kuha muna tayo ng double book, then after double book, tsaka na tayo kumuha ng wallet. Okay. Kaya malapit na tayo sa ating pick up point. Cellphone itong pipick upin natin, no? Send ko lang po muna yung Gcash payment. Saan po yung telepono, ma'am? Ito po. Dito rin po kasi gagawin. Ayan din. Pwede matingnan. Sige po. I-reset ko rin po kasi pagtapos isa. Anong unit to, ma'am? X po. iPhone X. iPhone X. Okay na? Sige, sir. Okay na, ma'am. Nai-send na. Oo. Okay na. Yan na lang maglalagi ng iCloud niya. Okay. So, yan mga master. iPhone to, ma'am? iPhone X. Okay. Ngayon, maghahanap na lang tayo ng nito, kasabay. Papuntang saan ba to? Taguig to Try tayo maghanap papuntang Pasig. So, ayan mga master, meron na tayong double booking, isang papuntang Taguig at saka isang papuntang Pasig. So, kumpleto na. At ibabiyahin na natin 'to. Pick upin muna natin yung natin, parcel natin dito sa malapit sa amin, no, CAA. Tapos after nito, diretso na tayo. Alright, so samahan niyo lang ako ngayon mga master kung ano mga magiging kaganapan sa biyahe natin. At tayo po ay magkwentuhan ng mga bagay-bagay na importante. Kung ano man yan. Mamaya, pagka-pick up natin. Kung ano man mapag-usapan natin. At syempre, yung mga plano natin dito sa channel natin ay unti-unti nang natutupad. Pero meron pa tayong ultimate plan dito sa ating channel na medyo malayo pa sa katotohanan mga master. Alam niyo naman, yun talaga yung gusto kong gawing content, no? At sigurado ako magugustuhan nyo yun sa mga susunod na panahon o araw. So, syempre, kailangan pa natin magsipag-sipag
Kasi hindi naman basta-basta yung yung plano natin dito sa channel natin. Hindi siya instant, kailangan talagang pagtrabahuan. Ayan. So hindi pa natin alam. Pera na lang ang kulang, mga master. Pero nandun na lahat ng plano. Nakaplan na, pera na lang ang kulang. So ayan po mga master, no. Papunta na tayo sa ating pick up. Ayan. So ito pong dala-dala natin na isa, medyo may presyo po ito, no. Itong iPhone. Ayan, sa mga gusto pong magpabook ng mga sensitive na parcel, yung mga medyo mamahalin. Ayan, para po kayo ay makasiguro na makakarating sa inyong client ang inyong parcel. Ayan, magpa-advance booking lang po kayo kay Soloista, mga master, para sigurado po. Syempre dito lang tayo sa NCR. Pwede rin malayo, basta saktong payment. Business lang tayo, mga master, no? Ayan, may number naman tayo dyan. Tawag lang kayo sa akin at lang kayo, advance booking lang. So make sure, mga master, na umaga tayo mabiyahe, magtaratransak, kasi nga pag mga tanghali na, syempre si Soloista ay nasa galaan na yan. So dun sa mga medyo nagdududa na may scam, ayan po, sa mga makakapanood ng vlog na to, within NCR, ayan, Cavite area, Laguna, Bulacan, ayan, kung medyo nagdududa kayo sa ibang at gusto nyo makasiguro, kung gusto nyo makarating ng maayos ang inyong parcel, itawag nyo lang yan kay Soloista. Makakarating ng maayos yan. Ayan, at syempre mapapasama pa kayo sa ating vlog. Okay, so yan lang, mga master. Madali lang po akong kontakin, mahirap lang akong hanapin. Basta ang pick up reasonable ang layo pag medyo malayo yan, syempre may additional tayo dyan. Basta mga item na mga precious, ayan, pwede nyo pong ipadala yan kay Soloista, ang inyong courier service na malupit. Isang tawag lang, sasagot agad. Basta wag lang akong wag lang akong tulog. Alright, so pupunta na po tayo sa ating yan lang, pick up kay Abe Commission. Hello po ma'am, good morning po. Nandito na po ako sa tapat ng APPC building. Sige, barya lang sa umaga. Okay, so meron na tayong pera dito. Meron na tayong pera. Waiting na lang tayo, mga master. 151. So ito pong dalawa natin booking, mga master, ay tawag na to. Ayan, salamat. So makakaabot. So meron pa tayong time frame. Okay na yun. Let's go. Tirahin na natin to, mga master. Bilisan lang natin. Here we go. Ayan, mga master, papunta na po tayo dun sa sa ating client. Dideliver na natin tong iPhone. Nabili niya dun sa kliyente niya ng 9,500 pala. iPhone X. X ba to? Basta yun na yun. At ang sabi niya, sana 10:40 nandun tayo sa kanila. Okay lang. Kasi 9:45 pa lang naman. Mabilis lang naman ang biyahe dyan, no? Yun nga lang, baka traffic. So pipilitin natin na makarating ng 9:40. That's 11 kilometers away. So ayun, mga master, malapit na tayo sa sa ating drop off, no? Ang sabi niya 10:40 daw sana. Ang oras ay 10:06. Mukhang matraffic dito sa lugar na to. Kaya ayan, mga master, we are early
sa napag-usapan naming oras, 10:40, pero ang oras ay 10:15 pa lang. So advance ako ng 25 minutes. Nandito na tayo sa sa lugar nila. Oops. Deliver lang, boss. Kay Hendrik sa Yakal, number 3. Hello, boss. Nandito na po ako sa number 3. Tama po ba to? Ikaw ba yan? Ano lang, ano nyo na lang daw yung na i-reset na nyo. Magkano nga po ulit? Ano lang, boss? 150, 159 lang. Okay na yan? O, sige, salamat. Salamat po. Okay, sir. So, yun mga master. Kumita na tayo ng 350 plus. May tip pa tayo, di ba? Binigyan tayo ng tip kasi ang bilis na natin. Ahead of time. Ganyan po mag-deliver si Soloista. Basta bigay nyo lang sa akin ng diskarte. Hayaan nyo lang ako dumiskarte. Makakarating na maayos ang inyong mga parcels. So, kumita na po tayo ng 200 pesos doon sa una natin deliver, mga master. Panalo yun. Now, let's go to Pasig. C5. Ayan na naman. Traffic na naman po. Sobra. So, sana makakuha tayo ng dalawa ulit pabalik, no? Sa south. Mamaya-maya. Mas gusto ko talaga yung mga ganito lang, yung mga papers, yan. Mga maliliit na bagay lang. Hindi nalalaspag ang sasakyan, ang motor, no? Para ka lang para ka lang naglalaro. Minsan hindi maiwasan talaga, merong mga hindi nagde-declare kung ano dadali natin. Basta importante lang kasya sa bag. At pwedeng iangkas. Yun ang rules natin dito. Pag hindi na, pass na tayo dyan. Ang hirap magpataas ng cancel. Ang hirap magpataas ng rating, pero wala tayong magagawa kapag talagang kailangan cancelin, no? Yun talagang dapat na gawin para hindi masana yung ibang kliyente na magpadala ng mga sobra-sobra. Alright, ayan, pa rin. Grabe pa rin ang traffic, oh. So, Pasig po tayo mga master. Malapit-lapit na rin, oh. Ilan na lang ba? 3 kilometers na lang pala, eh. Nandun na tayo. Update ko na lang kayo kapag nasa drop-off na tayo. Doorbell to dalawang block gate. Ayun. Ito na yun. Doorbell, dalawang block gate. Ito. 2468 kay Miss Jessa. Lala move. Pick up? Hindi, drop off to. Boss, oh. Jessa or si Lovejoy. Lala move. Okay na po. Bayad na po yan. Hill. Okay na. Saan ba? So, ayan mga master. Ayan, meron na tayong pick up. Malapit lang. 2.5 kilometers lang ang ating pick up. Puntahan na natin mga master. Sa may puno ang doorbell. Malagasang Imus, Cavite. Harap po kami ng Selina Plains Imus Basketball Court. Okay. So ayan mga master, meron na tayong booking papuntang Imus. Let's go. Puntahan na natin to, Sana hindi bulky at sana pasok sa criteria. Alright, so ayoko na kasi mag-cancel, no? Aso lang hindi talaga may iwasan hindi mag-cancel dahil minsan meron talagang hindi talaga nakakaintindi. Titigas ng ulo, sinabi ng bawal ang more than 20 kg sa motor, pinipilit pa din. Meron naman kasing kumukuha talaga nun, yung mga suicide rider.
Ayun, kaya bumababa yung tingin ng mga ibang kliyente sa mga rider. Kaya minsan iniisip nila okay lang kahit na magpadala tayo ng 2 sakong bigas diyan o ano man. Kasi ano yan mahayok sa pera yung mga yan, tatanggapin yan ang tatanggapin. 'Di ba? Ganun yung minsan nakikita kong dahilan ng ibang mga client, no? Book sila ng book kasi yun yung nila, paniniwala sa mga rider. Paano naman to kasi sina rider, hindi marunong tumanggi. Hindi sila marunong kaya ayun, nasasamanta lang ngayon. Kaya dapat talaga marunong kayong tumanggi, no? Hindi pwedeng tira na ng tira. Pag alam nyong alanganin na, sabihin nyo sa client, hindi pwede. Tapos ang usapan, di ba? Ang nangyayari kasi, nagmumukhang pera yung mga rider. Kasi nga naman yung iba, talaga naman ganun naman talaga. Although syempre lahat naman kailangan ng pera, no? Pero not to the point naman na talagang ilalagay mo yung sarili mo sa napakababang sitwasyon ng 'di ba? Kaya ayan, yung ibang mga client, yun ang nasa isip. At syempre nakakatipid sila doon, 'di ba? Ayun, sa atin naman mga master, di talaga po pwede yun. Hindi talaga pwede. Kaya dapat matuto yung ibang rider na tumanggi. Kasi pag walang tumatanggi sa mga ganon, tuloy-tuloy lang sistema nun. Kahit mali. Diba? So, dapat turuan nyo mga client nyo. Para at least sa susunod, mag-alangan na sila mag-book. Masasanay sila na na ganyan Para masanay na rin sila na hindi sila mag-book ng mga ganon. Kung gusto talaga nila yon, mag-book sila doble. I-double book nila. So ayun mga master, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa pick up. Hindi pa nagre-reply yung natin Tinanong natin kung ay mag-reply. Wala Ano kayong pipick upin natin dito? Hello po. Saan po ba to banda, ma'am? Nandito na po ako sa may Kamagong sa may kulay green na gate. Po? Teka ma'am, hindi ko po maintindihan. Medyo choppy. Okay. Kayo po ba? Ma'am, ano pong ipapadala? Anong pipikapin natin? Anong pipikapin? Ramen po. Medyo maraming kasi. Apas na yan pag ganyan. Alam naman nila na hindi pwedeng Ilang kilo? 20. Sure kayo? Baka sumobra na ng konti. Saka, iniwalay ko kasi ng plastic plastic na naman siya. Iniwalay ko lang. Pambati form. Hindi ka kasya yun dyan. May dala ako. Tinan nyo. Ha? Dito, kasya ba dito? Dyan. May... Yan lang? Yung frozen na lang yung kulang. Kaso lang yun? Kunti lang naman yun. Iniwalay ko lang. Ma'am, more than 20 kilograms. Hindi ako tatanggap niya kasi may dala pa ako Kasi nag-chat ako, hindi nag-reply kung anong pipick upin natin Dapat nino-note nila kung anong pipick upin para alam namin. Di yung kukunin sir? Pwede naman mag-add si sir Ha? Wait naman kasi kausap yun. Pwede naman siya magdagdag. Ang layo kasi nung niya Hindi ako makakapag-double book. Teka lang Ano na lang frozen gyoza lang naman yung dyan. Packs lang naman yun. Magaan lang yun. Ito lang naman mabigat. Dito lang din yung kamakit. Ang layo. Ano to change rider na lang. Hindi talaga. Lagpas sa Nag-chat. Sino ba nag-book nito, ma'am? Nag-chat kasi ako sa kanya. Hindi nagre-reply. Wala. Hindi pwede. Ayokong sumugal sa ganyan. Tingnan mo, ayun nakita niyo yung mga master. Sila. Hindi yung sinungaling no. Hindi yung bad trip no. Hindi yung tatanggap ang nag-book, sila ang nag-book talaga. Gusto lang nilang makalusot. Kasi kung yung tatanggapan nag-book, hindi agad maka-cancel to 'Di ba?
Ayaw nilang ayaw nilang i-declare kung ano talagang bibitbitin natin. Imagine mo, ang linabas niya lagpas 20 kilograms na tapos may frozen pa palang nakatago. Hindi natin alam kung gaano kalaki yung frozen. Ay nako, makagulang lang eh. So yan po mga master, yun ang sinasabi ko kanina pa, na kailangan panindigan nyo kung anong dapat, kasi mamimihasa yung mga yan kapag kapag nagpasigi. Di ba rin nang hindi kayo kumita, basta hindi nyo lang din ma-deliver yung gusto nila. Di ba? Kasi magmumukha tayong kawawa pag ganun. Eh tayo naman nag-enjoy lang tayo dito, di ba? Huwag tayo magpaka-hero. Tama ba ako? Huwag kayo magpaka-hero sa mga ganyan mga master, kasi at the end of the day, kayo pa rin ang talo dyan. Di ba? Akala nila mauuto nila ako sa mga naranasan ko niyan, yung may linabas na mga plastic tapos teka lang, may kasunod pa pala. Pass na agad yun. Ay nako, 1 is enough, 2 is too much, 3 is hardly possible. Ay, bahala sila sa buhay nila. Basta tayo, okay lang bumaba rating natin, walang problema yan. Basta wag lang tayo magmukhang kaawa-awa sa kanila. 'Di ba? Ayan nag-book ulit. Hindi ko na kukunin yan. Pass na agad yan mga mas. Hindi pwede na baka magdagdag si sir, ganyan-ganyan. 'Di ba? Diyan pa lang ilagay na nila yung dagdag nila. Tapos i-declare na nila kung ayan ayaw nila ayaw na i-declare So ayan, mga ganon. Kailangan mga master manindigan, di ba? Hindi pwedeng hindi. Sinabi na natin na bawal yun pinipilit kasi nila. Tayong mga rider din kasi ang kokontrol sa mga sa mga client na ganyan, no? Hindi si Lala Move, kasi wala naman pakialam na si Lala Move sa pag nasa kalsada na tayo tayo na talagang kokontrol ng lahat, no? Kaya dapat may paninindigan yung mga rider, hindi po pwedeng kuha lang ng kuha. Kaya po ako namimili talaga ako. Di bali ng bumaba rating natin. Basta nasa tama tayo. Yon. So, update ko na lang kayo mamaya mga master kapag meron na tayong nakuha ulit. Hero, unahan tayo ng matasang rating Ayan mga master, nandito pa rin tayo sa sa Pasig at wala pa tayo makuhang booking. Nag-aantay pa rin ako. Ang daming booking kaso lang puro palayo. Na-pick up mo dito? Pipick up ka? Yung frozen? Ay, hindi ba sa akin? Kala ko nadalim yung frozen dito at saka mga noodles Kinancel ko yun Ang dami. Lagpas sa kilin natin. Lagpas. Pakabigat, sabi ko cancel yan. Ay, hindi ko kinasuto kanina. Umaga. Yan din? Nagaling din ako rito ng ruta ko. Oo. Sabi ko hindi pwede. Ang dagdag na sa akin 40 ata 20. Tapos nagsisinungaling pa ang nag-book daw yung tatanggap. Pagtalikod ko kinancel agad, ibig sabihin sila. Ha? Oo. Makagulang lang Ang daming booking kaso saan ba ruta mo? Out na ako ito, pasok ko Patagig naman ako, pauwi na. Eto, daming tagig Ako wala pa nga antay na lang ako. Nakapos na ba? Ha? Nakapos na lang. Oo. Hindi, nakadalawa na ako. Pabalik naman ang South, pa Las Piñas, naghahanap ako. Mga master, meron na tayong booking, no? Ito, madali lang to. Wedding album lang to. Ayun, nakakuha din tayo sa wakas. So, ngayon po ay pupunta na tayo ng saan tayo? Diba? Pasig lang to. Punta na tayo. Nakakuha na rin tayo sa wakas. Tsaga-tsaga lang. Nakakuha din tayo ng booking. No? After natin ito, 150 to mga master. High demand to. Malapit lang ang Pasig dito sa malapit lang ang Makati sa Pasig So, sana makahanap tayo ng kasabay papuntang Las Piñas, no? Ayan, pwede na tayong kumuha ng booking ngayon. Sure na to na titira tayo ng mga
Makati muna, Makati. Okay. Message muna natin yung ating client para siguradong ano niya, aware sila. Yung parcel na gustong ipasakay sa atin, dun sa nakausap nating rider na isa, no? Dalawa na pala kami tumanggi doon. Ayan, shout out din kay kay boss, no, yung tinanggihan yung ano na yon, yung parcel, yung ano na yon, yung padala kanina. Doon nakatingin eh. Mga tatawid doon nakatingin. Dapat pagtatawid ka, dito ka muna bago ka doon tumingin. Ang bihira, oh. Buti na lang alerto tayo. So, yun na nga, shoutout dun kay boss, no? Isang Lalamove rider din, tinanggihan yung yan ang mga gusto kong mga rider. Merong paninindigan. Hindi yung pick up lang ng pick up. Kasi masasanay yung mga ganyang kliyente. Yun na nga, napag-usapan natin kanina, no? Calling all Lalamove riders. Huwag na kayo masyado magpakababa ng standard. Ang pangit tingnan eh, 'di ba? Ang sumisira din sa imahe ng mga rider ng Lalamove yung kapwa natin Lalamove rider. Kasi masyado nilang inalagay yung sarili na sa napakababang posisyon. 'Di ba? Yung tipong uutuin ka na lang tapos babayaran ka pa ng underpay. 'Di ba? Tapos a-add ka ng 20 pesos. Ano ba yan? Di bali nang walang ad basta nasa tamang timbang. Di ba? Kaysa naman ganyan. Alright? So, maging maging tawag to sensitive sa mga ganyang bagay-bagay. Lagyan natin ng standard yung sarili natin. Pataasin natin yung standard ng mga kapwa natin mga ride. Alalahanin nyo, yung motor nyo, kayo binabayaran yan, di naman sila alam mo ba nagbabayad yan, di ba? Yung good health nyo, yung health nyo, kayo pa rin ang di ba? Walang pakialam yan sila alam mo. Yung pag ikaw na aksidente sa kalsada dahil sa mga overloading na parcel, walang sasagot niyan kundi ikaw lang din, 'di ba? Kahit na yung kliyente mo, magbabayad ka pa sa kliyente mo kapag na-damage mo yung mga parcel nila. And think of that na hangga't maaari, huwag kayong magpakababa ng standard. Masyado yung binababa yung sarili nyo. Negosyo to eh. Kapag consider nyo as business nyo na rin yung yung Lalamove. Kasi ikaw yung masusunod dito eh. Huwag masyadong di ba? Yun lang, nakasabi ko lang para naman hindi tayo nagmumukhang chipipay. Ganun lang. Lagyan mo ng standard ng sarili mo, di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Utu-utuin ka ng mga kliyente mo eh. Ganun na lang. Tapos babayaran ka nila, barya-barya lang. Sa akin, di pwede yun. Hindi talaga po pwede sa akin yung mga master. Ako, masaya na ako may mag-tip sa akin ng barya. Basta alam kong nasa tama yung Pero yung ganon, uuto-ituin ka, ay hindi na. Pass na talaga yun. Alright, so nandito na po tayo mga master. Okay, sana wag magalit yung iba sa atin. Sinasabi ko lang ang totoo, di ba? Doon lang tayo sa totoo para everybody's happy. Equal lang tayo mga master. Oh, dito nga. Parang Makati lang to, sir. Tingnan natin, ha. Ha? Baka nakalagay Kalatagan Street eh. Sa to? Ito lang po. Tama naman. Sila ba nag-book niyan? Okay, siguro tama naman yung address nila. Alam nila yan. Bahay nila yan eh. Sige, sir. Okay. So, antay na lang tayo mga master ng another booking. Master, meron na tayong booking. Puntahan na natin to, no? Malapit lang dito sa atin, no? Saan to? Dun lang, sa labasan.
Alright, so double book na tayo mga master, papuntang papuntang Las Piñas. Alright, let's go. Tirahin na natin 'to mga master. Go left turn. Eh, grabe naman yun, sir. Wala. Sir, pagbigyan mo na ako. Sir, di ko alam eh. Tek, nadali pa ako mga master, no left turn daw. Eh, pinakiusapan ko na lang. Hindi ko kasi alam. At saka wala namang nakalagay na doon eh, na no left turn eh. Parang nag-aabang talaga sila ng tawag nito. Tawag nun? Nag-aabang talaga sila ng mahuhuli dyan sa part na yan. Agoy. Ay, naku, nahuli pa ako mga master dito sa Pasig. No left turn. Pero okay lang naman. Nakiusap naman tayo dun sa traffic enforcer na wag nang tawag nito. Wag na tayong tikitan. Mabait naman tayo, nakiusap naman. Okay naman, pumayag naman siya. Tsaka totoo naman yung sinabi natin, hindi tayo taga rito, hindi natin alam. Ayan. So, tuloy tayo sa ating biyahe, mga master. Ayan, sa mga ganyan talaga, pag ikayo ay na-flag down, makiusap na lang kayo. Total, mabait naman yung mga yan eh. Kahit naman papaano, napapakiusapan naman yan. Alright, so nandito na po tayo mga master. Okay, ano kaya to? Cluster 10. Manggahan, okay. 10-19. Ayun, oo. Lala move. Tumatawag po ako kaso walang signal. Oo, hindi talaga ako bumabiyahe pag isa-isa lang, lugi. Talo sa gas. Pagod pa. Hindi mo papayag naman ko. Hindi mo tinatawagin ko sa net. Di na. Pagkain, wala akong gawa doon. Oh. Ano to, sir? Salmon. Pwede sa harap ko. Pwede ba yan? Pwede patagilid? Ganyan lang. Oh, okay na yan. Okay. Doon na to, sir, no? Ayun, puting. Rush na to. Frozen eh. Sobrang traffic. Iyak ang frozen natin ito. Hindi na to frozen mamaya, oh. Nasa harapan pa naman. Hindi kasya sa lalabot. Yung ganito lang, ice lang. Yung nalalagay natin sa harapan. Hindi naman mabigat. Siguro mga 10 kilos to. Or pa. Grabe. Inabot tayo ng traffic dito sa C5. Dapat mag-e-EDSA ako. Kaso lang, nakita ko yung mapa. Ang pula. So, mas traffic din sa EDSA. Kaya, yan, pinili ko na lang itong C5. Tapos lalabas na lang tayo ng Kalayaan. Master, malapit na tayo dito sa ating drop-off, no? Konti na lang. Tapos after natin ito, rat-rat na tayo papuntang Las Piñas. Kasi baka matanggal ng pagka-frozen itong isda na to. Sige, Gcash mo na lang kung walang option kasi nagmamadali ako eh. Plus 10 ka dyan. Ha? Pwede? Oh, plus 10. Oo, plus 10. Sige. Sige. Sige, wala namang ibang option eh. Kasi nagmamadali. Oo. Ano? Send ko sa yung number ko. Kasi itong number kong isa, Globe to eh. Yung Gcash ko send ko. Oo, send mo na lang. Salamat. Okay. Dito ka naiwan sa kanya to. Ha? Iiwan ko na sa kanya yung Iwan mo na. Papunta naman na ako. Sige. Okay. Kanya pala to. Lalayo pa siya hanggang Makati nga lang. Dawain siya pag malayo. Saan galing, Pap? Galing tong Pasig. Ano pala niya yan? Regular customer niya pala. So, ayun mga master. Diskarte pala ng ng isang rider, no? Tawag nito? Meron siyang regular customer. Tapos yung regular niya, imbis na pick upin pa niya, magbabayad na lang siya sa sa rider. Ang galing din ng diskarte nila eh, no? So tayo naman, pupunta na tayo sa ating sa ating drop off. Tirahin na natin to mga master. Alright.
So ayan mga master, nandito na po tayo sa sa C5. At tayo po ay heading na sa ating drop off dito sa may VF International Las Piñas. Alright, so right after drop off natin dito sa Makati ng isa nating parcel, rat-rat na tayo pupunta rito sa Las Piñas kasi nagmamadali na ako dahil itong dala-dala natin frozen fish, salmon. Yan. Kailangan makarating to sa ating client ng fresh pa. Sa sobrang init ng panahon ngayon, talagang kinakapa ko yung halos wala nang lamig Ayan, dito na tayo sa BF Parañaque, BF Las Piñas, VF Las Piñas at Parañaque, boundary ito Teka, 200 meters lang ayun. Tanong natin, baka mali. Block 3. Tama ba to? Block 4, Lot 9, North Concha Cruz, Circle 3. Sir, salala mo po. Nandito na po ako sa Block 4, Lot 9. Ayun. Thank you. 201. Wala ka nung Okay na? Sige. Salamat Uy, 250. Ay, salamat. Nabawi natin. Thank you na marami. Okay, let's go. Ay, salamat. Okay na, success. So, magpapahinga na muna tayo. Tapos, after natin magpahinga, kain muna pala tayo. Kasi hindi pa ako kumakain Dapat kanina pa tayo kumain alas 12. Inabot tayo ng alas 2 dahil sa traffic. So, ayan mga master. Nakapag-decide na ako na muna. Uwi muna tayo, Tingnan natin kung makakabiyahe pa tayo mamaya kasi alang-aning oras na rin, Anong oras na ba? Alas 3. Dapat ito mga gantong alas 3 nandun na tayo sa Pasig nito Anong oras na ba? Tingnan natin Mag-aalas 3 ng hapon mga master. Hindi pa tayo kumakain. Kaya kakain muna dapat ako. Na-late tayo dun dahil sa sobrang traffic sa sa ruta natin kanina. Medyo na-hassle tayo dun mga master. Kaya eto ngayon, uwi muna tayo para makapagpahinga tayo or kakain muna ako. Malapit na naman tayo sa bahay. Tapos titingnan ko rin yung pyesa ng motor kung fit. Kasi bumili ulit ako ng collard bushing para dun sa motor natin kasi yung clutch housing na binili natin hindi kasya yung collard bushing ng old model. Pang modelo kasi yung nabili natin. Kaya napa-order tuloy ako ng collard bushing. Ayan, so uwi muna tayo para ma-check yung pyesa ng motor. And kapag okay naman, ayun na, baka gawin na natin yung motor, Baka yun na lang muna ang gagawin natin ngayon. Total, okay na naman, Kahit pa paano, naka 700 na tayo. Half day lang, 8 to 2. Tama ba yun? Hindi, anong oras pa tayo muna? Para magna 9 na rin tayo, Basta ganun, 9, 10, 11, 12, 1, 2. O diba? At least meron na tayong 700 pesos. So, ayun. Siguro pansamantala muna akong titigil muna sa biyahe, Kasi uwi muna tayo. Okay, so pag eto pong vlog ay natapos na ngayon, ibig sabihin nakauwi na tayo. Hindi na ako tutuloy. Pero pag ito ay may kasunod pa, good news, makakabiyahe pa tayo. Alright, so yun. Punta na muna tayo sa bahay mga master at pansamantala ko muna ang puputulin itong itong vlog natin. So, yan, pansamantala muna ako magpapaalam. Maraming salamat po. At pabalik tayo mamaya kung makakabalik tayo ulit. Okay, pag hindi na, hindi sa susunod na lang ulit. Alright. Bye-bye for now.